In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lovingly, Father, we come to you this hour, asking for your blessing and help as we are gathered together. We pray for guidance in the matter at hand, and ask that you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. We ask that we would challenge each other to reach higher and farther to be the best we can be. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Gakutan. And at this point in time, may I call on Sir Galito Pahutag, TLE Department Head, to give us opening remarks. Let's give him a virtual applause. After yun, sir. Thank you, Ma'am Ana. Good morning, everyone. First and foremost, am praising and thanking God for this beautiful day that He had bestowed upon us today, for the blessings and good health that we are experiencing right now. A special, a special thanks goes also to our beloved principal, Ma'am Obligar. Likewise, to all the department heads, chairman, and coordinator for encouraging their teachers to watch and participate in today's webinar. Also to my former co-tele teachers at San Bartolome High School, thank you guys for your precious time in participating and watching this webinar. This webinar is very timely because of the pandemic that we have right now. So all of us were put in a very difficult situation as on how we are going to deliver our lesson to our students. The usual way of doing it is already impossible because of the different protocol that we have right now. And one of that is the social distancing. As a result of this, DepEd have created and introduced different kinds of learning modalities. We have the modular one, which consists of different printed materials, and the digitized one, which will be discussed by the teachers via online. All of the webinars that we have already attended and the upcoming one are all tools that will equip all of us in order to effectively deliver our lesson via online. So it's time for us to get out of our comfort zone and face the reality that dwell on us right now. Let us just hope that the situation will just be temporary so that we can already go back to our normal way of doing things. Without further ado, I am proud to present to you our facilitator for today's webinar. Please all welcome Ma'am Irene Punsalan, our TLE teachers and ICT coordinator of our school. Take it away, Ma'am Irene. Thank you po. Thank you po, Sir Okay. Pahutag. Yes. Yan. So, before po kay Ma'am Ai, meron po kaming, hinanda po muna ng energizer. Yan. Salamat po, sir, sa words mo po. Indeed po talaga na, as a teachers, lahat po talaga ng paraan ay hahanapin natin, gagawin natin to learn and able to teach. So, before po, we move on to the last session proper, may I call on po Ma'am Talaran for our energizer. Good afternoon po sa lahat. Naririnig po ako? Yes, ma'am. Mapagpalang hapon po ulit sa lahat. Para po sa energizer ngayong hapon, hindi po kayo masyadong pagpapawisan dahil alam po naman natin na kagagaling lang po natin sa lunch at alam naman po natin na siesta time po ngayon. Mainit sa mga oras na ito. So, hindi po tayo masyadong pagpapawisan. Sino po ang nakakaalam ng penguin dance? Meron po ba? Hello po. Ayun. Maaari po nating buksan yung mga camera po natin
at sabayan yung video. Ready na po ba ang lahat? Start na po tayo. Sir Fautag, may PM po ako sa inyo, sir. Okay, ma'am. Sige, Sir ma'am. Fautag. Five, four, 3, 2. Tapos na. Ma'am Ana, may PM ako sa'yo. Ma'am Ana Marie. Yes, ma'am. Sige po. Ayan, marami pong salamat sa inyong partisipasyon. Sana po nag-enjoy po kayo doon sa video. Salamat po. Sige po. Thank you po, Ma'am Talaran. And we acknowledge also our dear principal, Ma'am Josephine Obligar. Ma'am, kamusta po? Hello, good afternoon. Afternoon, ma'am. You would like to share something po, ma'am? Okay. So I'm very glad kasi you just continue on learning and then andyan pa rin ang inyong mentor, si Ma'am Irene. Okay. So I'm glad that lahat kayo is eager to learn kahit marami tayong pinagdadaanan. But also, gusto ko na ipaalam sa inyo na hindi lahat mawawalan sa isa yung paghihirap nyo yan. So there is something good na mangyayari in return sa inyo. So just go on and then I hope na lahat kayo ay talagang matututo na ng mga bagong mga kaalaman na dapat nating matutunan ngayong new normal. So kahit na maraming hassle, maraming difficulty, I know you are there to embrace kung ano man yung mga bago na meron tayo ngayon. So keep on working and I hope you will enjoy learning and then I'm be here right beside you kung ano man yung mga kailangan nyo. Sige, dito lang ako kasi mamaya may meeting din ako ng 2 o'clock. So I would like to see all you anong ginagawa nyo, ha? Okay, thank you. Good afternoon. Love you. Thank you po, ma'am. Thank you po, Ma'am Obligar. Maraming pong salamat. Thank you po for your words. Okay. Thank you, ma'am. And po, so at this point po, let's have the recap po for the last session po ng PLE department. So last July 3, we conducted the first LAC session on some details about Google Classroom, such as how to log in, how to set up or to create Google Classroom, and last, how to add students in Google Classrooms discussed by yours truly. And second LAC session is about Google Forms, particularly in making quizzes and sharing link discussed by Ma'am Katrina Talaran. And for today's LAC session, allow me to introduce to you our speaker. Yes. Our speaker for today, she graduated at Bulacan State University, cum laude, earned 36 units in Masters of Arts in Education, major in General Science at the same university,
Another 9 units in Masters of Arts in Education, major in Educational Management at La Consolacion University, Philippines. Teachers Methodology 1, Visual Graphics NC3 holder, Animation NC2, Food and Beverages, Computer Hardware and Servicing, and Manuel Rojas High School very own ICT Coordinator and Faculty President. Let's give virtual applause to Ma'am Irene T. Punzalan. Hello, Good good afternoon po, afternoon po ma'am. sa lahat. Dr. Ito Ma'am. na yung screen, ma'am, ha? Good afternoon po, Ma'am Ay. Okay, ma'am Ana, nakikita na yung screen ko. Yes, ma'am. Okay na? Okay. So, start na po tayo with my presentation, which is all about teaching remotely with Quizlet. By the way, ako po yung moderator nung Google Meet. So, kung hindi po DepEdQC yung account nyo at papasok kayo, hindi ko po kayo ma-admit kasi po ay nagde-discuss po ako, ha? Para lang po naiintindihan niyo po yung situation. Okay, teaching remotely with Quizlet. But before that, start muna tayo para naman medyo ready na ba kayo mga dear teachers? Ready na, ma'am, sila? So, yes, ready na kayo. Bago Yes, yan, ma'am. marami kong application na ipapakita sa inyo, ha? Pero yung focus natin is Quizlet. Yes, ma'am. So, for this time, titignan ko lang kung sino yung aking mga audience. Walang kayong maramdaman. Okay. So, dito tayo sa my slide. I want you to go to, wait lang, para hindi pa lumalabas, slido.com. So, gusto ko kayong magpunta dito sa slido.com. Tapos, may hashtag doon. Ang ilalagay nyo lang ay 1PLE. Nakapunta na po ba kayo? Slido.com. Type nyo lang po sa browser nyo, slido.com. Pwede sa cellphone, pwede sa computer. Tapos may makikita po kayo doon na active poll. So my first question is, how would you like me to call you? So titingnan natin kung mayroong nakaka-follow. Kasi kung may naka-follow, may makakapasok doon sa ating poll. Rosas. Hi, Rosas. Parang si Ma'am Umilia ata ito, Okay, si Ma'am Kamsi. Wow, sino kaya itong si Babe? Jem. Ayan, meron na tayong si Ma'am. Ito si Ma'am Matriano, si Ma'am. Si Ma'am Combiene, si Cute Nile. Ganda. Ito, talagang ako dito sa ganda na to. Dati pa tong sumasaling si Ganda, hindi ko talaga makilala kung sino siya. Hello. So, ang tatawag ko po sa inyo ay hello, Ma'am Tats. Hi, Ma'am Tats. Hi, Ma'am Cynthia. Hi, Ma'am Leia. Hello, ma'am. Yan. Okay. Ang ginagamit po natin ngayon ay slido.com. This is free. Meron po nito sa slide natin, slides.google.com. Lalagay lang po natin yung extension na or add-ons na Slido. Ayan. So, out of 50, ilan po ba tayo? Tingnan ko lang, ha. Out of 74, mayroong 22 na nakakasunod. Ayan. So, ito po yung mga names na gusto nyo itawag ko sa inyo. So, forward na po tayo, ha. Hindi naman po ito yung topic natin talaga. Gusto ko lang makita ko. Sige, magantay pa tayo ng konti. Sige, mga 30 man lang. Hi, Ma'am Ruth. Hi, Ma'am Day. Nene. Net. Kahit mga 30. Then, Ma'am Stephanie from San Bartolome. Hi, Ma'am Rhea. Tatlo na lang. Kung may hahabol pa. Ma'am Guy, ay Ma'am Gatus. Ma'am Irvy. Ma'am Karen. Okay. Forward na po tayo, ha. Makikita nyo naman ngayon ay different question. Ano po yung age nyo? Bakit ba kailangan kong malaman yung age nyo? Kasi kapag maraming mga medyo bata, pwede akong yung pacing ng pagtuturo ko ay yung tamang pacing lang. Pag naman medyo merong mga baby boomers, so kailangan kong bagalan talaga yung, wow, so marami ang 26 at 28. Ayan, nakikita nyo po dito ngayon yung word cloud.
So kung ano po yung malalaking number, ito po yung pinakamarami ang nagsagot. Wow, meron pa talagang word na nagsalita, yung word yung sinabi. Ayan. So karamihan po ay may 57.6. Meron po palang ganon, no? May months pa talaga siyang sinama. Siguro ma-teacher yun. Okay. So karamihan po ay medyo bata-bata pa. Very good. Ang daming nakakasagot. 33 out of 70 ba tayo? Out of 75. Okay. Next question ha. Since marami naman yung medyo talaga nakakasunod, halos kalahati, babagalan ko lang ng konti. Okay. Then, my last question or my last survey for you is, what is the biggest challenge to you with this new normal in education? Ano ba yung pinaka-challenge sa inyo sa ngayong nangyayari sa atin sa education? Ay, 47 pa rin ang sagot. Ano na po yan? Word na po, yung pwede nyong word or phrases na po ang pwede nyong isulat dyan. Okay, anxiety, creating unique learning materials, yes. Use of technology, oo talaga. Pero hinay-hinay lang po, magagawan po natin ang paraan yan. Yes, nakakatakot nga po pala yung yung health natin. Kailangan lang po nating mag-iingat. Yan, so nakikita nyo, ang maraming sagot ay yung use of technology. Pag kasi nakarinig tayo ng technology, lalo na yung medyo merong kaidara ng konti, medyo, ay, hindi ako pwede dyan, ay, pa-retire na ako, ay, hindi ko na hindi ko na forte yan, hindi po ganon. So, ang technology po ay ginagamit natin para mapadali natin ang ating mga ways or mga paraan ng pagtuturo. So, dapat maging open heart po tayo sa pag-accept ng technology para magamit po natin siya na makakatulong po sa atin. So wag po tayong matakot sa technology. Mas nakakatakot po yung wala tayong alam sa technology samantalang mga estudyante natin ang daming alam sa technology. So hindi po natin mababago talaga yung change. Okay, pag umabot tayo ng 30, punta na po ako dun sa aking topic talaga. Okay, if you want to know about this Slido, meron po mga tutorial sa YouTube, makikita nyo kung paano siya gamitin. Maganda po tong pang opening sa mga talk nyo sa mga estudyante para makita nyo rin po, malaman nyo rin po kung ano yung mga sinasaloob nila. Okay, balik na po ako sa aking presentation. So, alam ko na medyo marami ang kabataan, so babagalan ko lang ng konti. And then, ang pinaka-fear nyo po is technology. So, itong gagamitin natin ngayon, hindi naman siya masyadong kailangan na teka. Actually, sobrang dali nito, tapos matutuwa po kayo. But before that, let me share to you 5 remote teaching tips from an online teacher. The author is Samantha Dupris. So, ito daw yung mga dapat nating tandaan. First, we have to, engagement is still everything. Kahit na ano pa yung ginagawa natin, whether it's non-digital work or yung modular, yung mga modules yung dinidistribute natin, teaching live or online or sending recordings in order for us to accommodate asynchronous learning, student engagement remains of the highest priority. Anong ibig sabihin nun? Kailangan natin ng constant communication. We have to communicate. Hindi yung binigay natin yung module sa kanila, hindi na natin ipa-follow up. Constant follow up. O anak, nasaan ka na ba? O anak, ano ba ang mahirap na part para matulungan natin yung mga estudyante natin. So the first tip is we need to communicate. Second, share the load when in remote teaching. Mas maraming kamay, mas gagaan yung ating work. Kung wala po tayong makikitang ka-collaborate, for example, hindi tayo masyadong sociable, wala tayong kakilala na kasame lang ng tinuturo natin. So meron dyan, maraming vast arsenal of online teaching resources, napakadaming teaching resources na pwede nating magamit para ma-fill yung gap. Kung wala tayong ka-collaborate, kung wala tayong ka-partner in crime sa paggawa ng hindi in crime ka-partner sa paggawa ng ating mga materials o ng ating mga lessons, so makakahanap tayo ng mga online resources na free and sinishare talaga. So ang ibig sabihin, we should co-produce. So kung gusto mo na makahanap ng mga free resources, kailangan ikaw sa sarili mo mag-share ka din ng mga resources na ginagawa mo. That's why we need to, second one is,
produce. Third, know your audience. Ayan. Bakit ako nagtanong ng age? Hindi ko kayo ini-issue kung anong age, kung may matanda or may bata dito, ha? Ang gusto kong malaman ay kung ano or sino ang aking mga audience. Try to fill out your students' learning situations and environment. So, kailangan maging aware din tayo anong klase ng learner mayroon ba tayo? Ano ang environment na mayroon sila? Hindi ibig sabihin lahat ng students natin is from grade 9, lahat sila ay same environment na kinalalagyan. So may grade 9 na maayos yung pamumuhay, may grade 9 na medyo hindi maayos ang pamumuhay. So titingnan natin yung kanilang mga situation. And especially, dapat kailangan tayong maging considerate. Isipin natin what is the reason kung bakit ganun makipag-interact online yung estudyante. For example, lagi na lang siyang absent, laging wala daw ganito, wala daw ganyan. Try to think, ano ba yung reason? So yun, know our audience. Kailangan alamin natin. 'Di ba parang sa face-to-face lang 'yan. Pag absent yung bata, anong gagawin mo? 'Di ba mag-home visit ka? So ngayon, hindi tayo mag-home visit kasi wala tayong face-to-face, but find a way para malaman mo kung ano ang kinalalagyan ng ating mga learner. Number 4. Online teachers get collaborative. As educator, we use peer collaboration. So, walang isang teacher na siya lang yung magaling. Dapat dito ay collaborate. Kasi meron tayong mga experiences na sa sarili natin, for example, ano bang gagawin ko dito? Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ang best na makakapagturo sa iyo niyan, yung taong naka-experience na ng same thing. So, how can we do that? Kailangan nating makipag-collaborate sa kanila para we can have sharing of experiences para malaman natin what is the proper way to do the things. Lalo na kapag online. Since lahat tayo, actually dito sa abroad or sa ibang bansa, online teaching talagang ginagawa na. Sa atin, medyo bago pa tayo dito. Pero meron din naman mga ngilan-ngilan na nakakagawa na yan. So, we need to collaborate with them, share experiences, or makipag-tandem tayo sa kanila. Number 5, flex your instruction, not your expectation. Ito maganda. Ito pinakamaganda sa lahat ng tips na nabasa ko. Yung expectation natin, wag natin ibababa. For example, meron tayong isang method na ginamit. Ang expectation or objective natin ay ganito. Tapos yung instruction natin, hindi na-reach yung objective. So, hindi natin ibababa yung expectation. Hindi natin babaguhin yung objective. Ang ika-calibrate natin ngayon is yung instruction. Ay, paano ba niya hindi naintindihan? Ano ba ang iba pang paraan para magawa or maintindihan ng bata? Or ma-reach ko yung aking expectation. So, iba yung gagawin mong instruction. Ang instruction mo, ang i-flex mo or magiging flexible, pero yung expectation mo, since naka-focus tayo sa milk, so dapat ma-attain natin yung milks natin, yung instruction natin, ang pagka-calibrate natin or iibahin natin para lang ma-meet natin yung ating expectation. So I have here remote teaching tips for managing expectation. So paano ba mag-manage ng expectation? Una, collaborate tayo with colleagues para makapag-develop ng weekly schedule of assignments due. Ayan. Ilan po tayong subjects? 8. So makipag-collaborate po tayo sa 8 teacher kasi kawawa po si estudyante, bugbugin natin ng mga gawain. So kailangan meron tayong schedule na maayos na ikaw muna. So halimbawa si TLE muna ang magbigay ng mga maraming workload para sa bata. So susunod naman si Math, susunod naman si Science. So ganun po, makipag-collaborate tayo sa ating mga co-teachers kasi kawawa rin yung bata dahil self-learning nga po sila. Andun tayo para mag-assist, pero yung burden pa rin ng pag-aaral ng sa sarili nila, tapos sabay-sabay pa tayo magbibigay ng mabibigat na workload sa kanila, kawawa din yung estudyante. Second, review the schedule at the start of every lesson. So parang lang din yan, yung normal lesson natin, kailangan na ima-master lang natin. Parang kahapon, yung pinag-aralan namin is all about AHA. Actually, ginagawa na natin yun yung nakikipag-communicate tayo sa gamit ang messenger, yung gamit lang natin is free data.
So, mag-aano lang tayo ng schedule. For example, mag-check ng attendance, after attendance, recap, then etc. etc. So, yung maging habit lang siya kung paano yung flow ng lesson. Then, number 3, allow student to revise previous turned-in assignment. Ito, pumapasok dito yung consideration. So, may deadline ka, hindi na-reach ni bata. Isipin natin kung ano yung reasons kung bakit hindi na-reach yung deadline or hindi niya nagawa dun sa deadline. It can be walang kuryente, walang internet, o may inutos sa kanya yung magulang niya na magagalit ang magulang niya pag hindi siya sumunod. So, be considerate. Meron tayong deadline. Yes, maglagay tayo ng deadline para lang meron din silang sense of responsibility. But then, be considerate kung out of that deadline na ginawa natin, may mga ilang estudyante na hindi naka-follow, still tatanggapin pa rin natin yung mga turned-in assignments or mga projects na binibigay nila. So, hindi na tayo pwede yung, hindi, sinabi ko yan, last month pa yan, dapat tapos na yan. So, hindi ganon. So, maging flexible din po tayo at considerate sa ating mga learners. Number 4, remain flexible, compassionate, and understanding. Yun na yun. Simple lang yung word flexible. Hindi lang si estudyante ang magpe-flexible, tayo rin kailangan sobrang flexible. Kung kailangan nating mag-tumbling, kailangan mag-tumbling tayo para lang magawa natin ang paraan para ma-reach natin sila. Compassionate, lahat ng consideration kailangan ibigay mo na sa estudyante, and understanding. So yung pagmamahal natin sa mga estudyante natin ng face-to-face, mas dagdagan pa natin yung pagmamahal natin para sa kanila dahil napakahirap mag-aral ng mag-isa. Although nandiyan tayo para suportahan sila, iba pa rin yung nandiyan si teacher na konting kalabit lang, natatanong na niya kagad. Iba kasi yung distance learning. So, kailangan natin talagang mag-extend ng more love for them. Okay. To sum it up, we have 5C. First, we have to communicate. Huwag kakalimutan, constant yan. Alam niyo po kung anong kahirapan ngayon ng work from home? Dati kasi may time in, may time out. Alas 7 ka mag-time in, 3 o'clock or 2 o'clock, tapos ng trabaho ko. Ngayon, work from home. Kahit 11 p.m., kahit 11:30, Sir Chris, di ba, 12 o'clock, 1 o'clock, nagchat-chat pa tayo. Walang patawad to tong si Sir Chris eh. So yun, yung communication natin is very important. 24 hours available tayo ngayon. Co-produce. Hindi lang ikaw dapat ang makinabang sa kung ano yung mga resources na mayroon tayo makukuha sa internet. Kailangan gumawa ka rin ng resources or mga materials para ma-share mo din naman sa iba. Considerate. Lahat ng ways para i-consider sila, ibigay nyo. Wala naman pong mawawala sa atin kung considerate natin sila. Collaborate. Ito ang pinakamahalaga. Para ngayon po, nakakatuwa na nandiyan ang San Bartolome High School, nakikipag-collaborate sa atin. So, hindi lang po ang mga teacher ng ROAS ang nagko-collaborate, nakikipag-collaborate din tayo sa ibang eskwelahan para sa iisang goal natin, which is in order for us to learn. Next is calibrate. So, wag nating baguhin yung expectation, wag nating pababain ng expectation, but we should be flexible in instruction. So, dito na tayo ngayon sa Quizlet. So, sa Quizlet, ito ay website, libre siya, pero meron din siyang premium account. So, ang una-una natin gagawin first, ito yung objective natin. 3 lang yung gagawin natin for this day. First, we have to create an account. Pangalawa, you join a Quizlet Live for you to experience kung ano ba ang kagandahan ng Quizlet Live. Kasi ito, enjoy ako sa Quizlet Live. Then, the third one is create a study set. So, doon muna tayo sa first objective. Wait lang po. Wag niyo muna akong iiwan. Ako po muna ang magsasalita. I'm going to give you time para makapag-sign up doon sa Quizlet. So first, ang gagawin natin is pupunta tayo sa browser. Type natin yung quizlet.com. That is quizlet.com sa ating web browser. As you can see, ito yung makikita nyo. We have here the Quizlet, search, create. Nandito yung login if you have an account. Nandito yung sign up. So ito yung pipindutin natin later. Later po yon. Makinig po muna. Next.
So, there are 3 ways on how are we going to sign up sa Quizlet. So, ito yung una. We have here the continue with Google, continue with Facebook, and the other one is by email. So, ang una muna nating i-discuss, una kong papakita is sign up by email. So, first, we need to sign up or fill up. Paki-off po yung mga microphone na masakit po sa tenga pag may ibang ano. Okay, fill up natin yung birthday, username. Kailangan yung username natin ay walang kamuka. So, pwede tayo maglagay ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 o kahit anong may mga restrictions na ibang symbols pero yung numbers siguro pwede naman. Then, the email. Then, the password. We have to accept Quizlet terms of service and privacy policy. Then, sign up. That is the first one, using email. Ano yung pangalawa? Pwede rin naman tayo continue with Google. So ito, this one, continue with Google. Ang pangatlo is continue with Facebook. So continue with Google and continue with Facebook is just the same flow. So ang gagawin lang, pag nag-continue ka with Google, ito yung lalabas. You have to choose an account. Kasi katulad ko, marami kong account na nakapasok. So mamimili ako ng account kung ano yung gusto kong i-sign up with Quizlet. Then afterwards, you have to fill the details. So we have here the birthday, username, it should be unique, and then click sign up. Then, okay, lalabas na po ngayon yung ating Quizlet account. Nandito yung account ko, that is mom_I. So ito po yung interface or window ng Quizlet. Okay, let's start. Okay, I will give you 3 minutes to sign up to Quizlet. Sige po, mag-sign up po muna tayo sa Quizlet. Tapos, dito po sa comment box, type nyo po yung done. Pagtapos na po tayong mag-sign up sa Quizlet, type po natin dito sa comment box yung done. Very good, Ma'am Marichu. Very good, Ma'am Depas, Ma'am Omilia. Ma'am Cruz. Yes. Ang dali lang po, di po ba? Napakasimple. Pwede po kayong gumamit ng Quizlet sa Android phone. Just download Quizlet sa Google Play Store. Tapos, pwede nyo na po siyang gamitin. Kung cellphone ang gamit nyo. Kung computer ang gamit nyo, open lang po kayo ng browser, then type quizlet.com. Yes, antayin lang po natin yung iba ha, para magano. Mas maganda po kasi ang hands-on. Okay. May mga nakikita po ako nagle-left the meeting. Don't worry. Dahil alam naman po natin ang condition ng ating internet connection sa Philippines. So, hindi po siya stable at hindi po siya ganun kalakas. I prepared already tutorial on YouTube. Later, ipopost ko dito yung link ng aking tutorial sa YouTube para mapanood nyo. Yun kasi ay mas maikse. This one recording, maybe magtatagal siya ng mga 2 hours. So, napakatagal kung papanoorin nyo yung 2 hours na to. So, ako ay nag-record or gumawa ng tutorial ng Quizlet sa YouTube. For you, para mapanood siya. Okay. Marami nang nakakapatapos na makapag-Quizlet. Okay na po. 3 minutes na ba? Ma'am Ana, 3 minutes na ba? Malapit na po, ma'am. Okay. 1 minute, another 1 minute pa po. Okay, another 1 minute ha. Mas maganda po kasi yung meron kayong account. Para pag gumawa ako later, after ko mag-discuss, gagawa kayo. Dahil alam nyo po, ito ang magandang balita. Hindi po kayo aalis dito nang hindi kayo nakakagawa. Bawal. Kukolektahin ko po yung mga screenshots ng mga gawa nyo later.
So, ang ano natin mamaya is payabangan. So, kung sinong makagawa, siyang magaling. O, di po ba? Pero napakadali nito, sobra. Okay. Hello, Ma'am Gatus. Kung may account ka tapos nakalimutan mo, gawa ka na lang ng bago. Siguro nag-practice ka na, no? So, forward na po tayo. Ayan, tawag ka pa, Ma'am Gatus, ha? Okay, so forward na po tayo. So, let's move on. So, let's get live. Sabi nga ni J-Lo, punta po tayo sa aking Quizlet. Di ba lahat naman po tayo ay, ito po yung Quizlet, di po ba? Marami na po ako nagawa eh. Lahat naman po tayo ay nag-undergo ng Google Productivity Seminar, right? Tama po? Meron po bang hindi naka-attend dito ng Google Productivity Seminar? Kasi maglalaro na naman po tayo. So this time, ang gagamitin natin ay Quizlet Live. So ito, mayroon akong how many question? I have 7 terms, so meron akong 7 question. Alam niyo ang kagandahan ng Quizlet Live? Hindi po siya yung, halimbawa, 2 yung tama mo, tapos nagkamali ka, yung score mo hindi magre-remain as 2. So, ang score mo, back to 0. So, kailangan lahat ng terms na dadaanan mo, dapat yon ay tamang sagot. So, hindi po ito pabilisan. Ito po ay patamaan ng sagot. Okay? So, ready na po ba sila? Ready na po? Type yes, 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 or no, no, no. Okay. Okay, ready na tayo. So, mag-Quizlet Live na tayo. Okay, click ko lang itong aking study set. Then, I'll go to live. Then, meron na po kayong mga Quizlet, di po ba? Oh, bagal. Ayan. Oh, meron na po kayong Quizlet, di po ba? So, yung Quizlet nyo, kung computer yung gamit nyo, just go to Quizlet Live. Meron kayong makikita dyan na Quizlet Live. Talang, ang lakas ng sound. Ano po ba? Okay, tatype nyo lang po yung code na 746358. Pwede naman yung, ito. Copy ko yung link, then punta ko dito sa chat box natin. Ito yung link. Or, kung meron kayong cellphone, you can use this QR code, scan the code, tapos i-forward kayo niyan into Quizlet Live. So, I'm waiting for 2 players to at least proceed. So, meron na tayo. Then na si Ma'am Rosa, si Camus Mandy. Napakabilis talaga ito mga babae ito. Parang 10 ang kamay. Yes. Meron tayong 4. Isang players. Ito ang mga dancers ng Rojas. Lagay nyo yung pangalan nyo para ma-recognize po tayo ha, para pananalo tayo.
magbigay ng prize si Sir Pahutan. Right, sir? So, Yan. So, antayin lang natin at feedback ka, 30. Kasi maganda to. Google Productivity po ang question, ha? So, lahat naman po tayo ay nag-aral ng Google Productivity. We have 22 players. Wait lang natin yung iba. Ayan. Wow, si Ma'am Evelyn. Talagang game na game. Ah, ito pala si Ma'am Ganda. Oh my gosh. Si Ma'am Gabriel pala yun, ha? Ayan, alam ko na. ako naka-cycling. Amazing. Yeah. Naka-cycling dapat eh. Ito naman dito. Ito po yung phone. Ha? Ayan. Mas maganda po yung experience para alam nyo po gamitin pag ano ang itsura ng ginagawa ng estudyante nyo. Ilan po ba tayo? 79. 31 players. Siguro 35 pwede na po. Ito ha, damihan po ng tamang sagot. Hindi po pabilisa ng sagot ha. Kailangan basahin yung mabuti yung tanong para masagot nyo ng tama. Kasi pag sumagot po kayo ng mali, for example, lima na yung tamang sasagot nyo, sumagot kayo ng mali, bakit to zero po kayo, wala kayong 5 points. We're waiting for 3 players. 3 players na lang. So, 1 player na lang para makapag-proceed tayo. Saka na lang po sumali, di ba? Okay, 35 na po tayo. Na tayo. Sir Lito, pautan po ba ito? Sir Lito, makatuwa. Oh, nakakatuwa naman talaga sila. Iantay po tayo muna kasi marami pa lang sumasali. Ayan. Antay na lang po pala tayo para makasali kayo. Ganda ng sounds dito ba? Nakakaiganya. Ma'am Cortez, nakahabol ka ba? Sakay ka natin ng jeep, ma'am, para huwag kang umabol. Kaya mo yan, ma'am. Ayan, nag-BM na si Ma'am Cortez. Players, Ma'am Cortez, naiwan ka na, di ka makahabol. Proceed na kami, Ma'am Cortez, ha, 41 players. Okay, 42. Okay, proceed na po tayo, ha. Proceed na ako. Wait ko yung create again, tapos magko-continue na kayo dun sa questions. Then, we have to, ayan, meron kayong representation. Nakita nyo si Sir Chris, the Zebra. Sino plays the house? Back, mag-top. Naka, tiger ka. Dapat mo tayo na lahat. Ayan. Let's start the game. Tingnan natin kung sinong mananalo. Wow! Yun nga lang, di ko alam ang name. Kasi gumagamit ng sino kaya si T-Rex? Ganda ng pangalan niya. Tatamaan po ito ha, hindi pabilisan ha, kasi babalik kayo sa zero pag mali sinagot nyo. Wow, si Lion, malapit na sa katotohanan. 7 lang ata yung tanong na yan. Wow, congrats! Sino po si Teresa? Screenshot mo na, Ma'am Teresa. Ikaw
charot. Exit game na ako ha, Teresa. Walang lumbres, meron ka mga sasakyan. Ayo. Congrats. Sino po si Ma'am Teresa? Say hello, Ma'am Teresa. Taga San Bartolome yan. Teresa Lumbres. Opo, yung price nyo po, pakiklaim kay Sir Pahutan. Yung kabayo nyo po, pakikuha kay Sir Pahutan. Nag-enjoy po kayo? Nasasakyan ka na, ma'am. Ayan, tawa si Ma'am Teresa. Yes oh. po. Yes po, ma'am. Yes po. Ang ganda po, di po ba? Alam nyo ba, alam nyo ba, na isa lang ang live sa maaaring gawin sa sa Quizlet. So, napakadami pang pwedeng gawin sa Quizlet. So, let's start. Start po tayo ng Quizlet. Okay, muna ano po nang gawin. Okay? So, ito po yung interface ng Ito po yung home ng Quizlet. Interface niya. Ito yung makikita nyo once na nag-sign up kayo tapos lumabas na yung window ng Quizlet. So, we have here the Quizlet. This one is the search. This is the create. Itong search, dito tayo magsa-search ng kung ano yung gusto nating study set na hanapin. Teka lang. Ako ba yung nagpi-feedback? Wait lang ha. Okay, sorry. So, Quizlet again. Paki-off mic mo. Bonete, paki-off mic. Okay. So, Quizlet again. We have here the Quizlet. Dito yung search. Click lang natin yung search. For example, I'm looking for a particular study set na kailangan ko. Halimbawa, kailangan ko ay sports. Then, enter ko lang siya. Then, makikita ko dito yung mga study sets na may kinalaman sa sports. Wait lang, ang bagal ng net ko. Ayan. So, ito yung study set na may kinalaman sa sports. So, ito yung sets. 17 terms means 17 words or 17 items. So, 58 terms, 29 terms. Ito po yung mga study sets. Okay? So, katabi ng search, balik tayo dun sa ating Quizlet home. So, katabi ng search is the create. So, later, papakita ko kung paano siya gamitin. Then, this one, upgrade to teacher. Siyempre, lahat naman po ng mga resources or edtech resources ay mayroong bayad. So, yung account natin is just a free account. So, meron siyang limitation. So, yung ginamit ko yung live kanina, free account lang siya. Pero kita nyo, ang ganda, di po ba? So, wag na po tayo mag-upgrade. Pero kung gusto nyo mag-upgrade, click nyo lang po ito. Ano po ba yung makukuha nyo when you upgrade to Quizlet Teacher? You can track the progress of your student, adapt Quizlet Live, etc. etc. So, ito, pwede nyo siyang i-explore for a free trial for 30 days. Ang nakakalungkot lang, kapag after 30 days ay nagustuhan nyo, kailangan nyo nang magbayad. So, wag nyo na lang experience, charot. Kasi malulungkot lang kayo pag nagustuhan nyo. Hindi, kung gusto nyo talagang mag-upgrade ng account, pwede naman kayo mag-upgrade. Then this one is my account. Click ko lang yung down arrow. You have here your study sets. Ito yung mga nagawa ko na, the settings. Pag kindik mo, ito lang din siya, same sa settings. Then the logout. Help center, teachers. Kung ano yung nakikita nyo dito, makikita nyo rin dito. So, dito na tayo sa side na to, sa left side. We have here the menu. Here we have is the home. Pag kinlik mo to, ito lang din yon, home. Then, click to premium content. Pag kinlik mo ang premium content, makikita mo kung ano yung pwedeng gawin out of premium account. So, ito yung mga pwedeng gawin sa premium account. Since tayo ay free, hindi tayo premium account. So, huwag na natin siyang pansinin. Next, click to settings. Click natin yung settings. We have here the upgrade. So, hindi tayo mag-upgrade kasi pwede naman at maganda naman yung free. We can choose our profile. Pwede rin mag-upload ng sarili nyong profile. Kasi kung ayaw nyong magmukhang aso, magmukhang ibon, at magmukhang pusa, so pwede kayong mag-upload ng picture nyo. Kung itong Quizlet naman ay gagamitin nyo kapag gabi, pwede nyo siyang i-on yung night mode. Ang nangyayari sa night mode, dark to. Parang yung sa cellphone lang natin, sa Messenger, meron night mode din yun, di ba? Then we have here the teacher student account. Pwede kayong magbago ng account type. It's either a teacher or a student, then you just click save.
Choose language. Siyempre, English speaking tayo, charot. So, hindi. Ito yung international language. So, click lang natin yung English. Then, are you on Facebook? Pwede nyo i-link sa Facebook. Kung ayaw nyo, de huwag. Update your email address. Pwede kayong magbago ng email address. Then, you can change your password. Then, submit. Log in without Facebook. So, yung mga ito, hindi naman masyadong ano na. Then, ito, you control what emails you get from Quizlet. Pwede mong i-customize kung ano yung mga marireceive mong notifications out of Quizlet. So, pwede mong i-uncheck yan or i-check yan. How you appear on Quizlet? So, pwede rin itong i-edit. Papakita niya yung real name mo, papakita niya kung online ka, etc., etc. Then, also, kung ayaw mo na yung account mo, you can permanently delete your account. Okay, next to settings, we have here the sets. So, pag click nyo yung sets, makikita mo dito yung sets na ginawa mo. So, ito yung mga sets na ginawa ko. Okay, ang kagandahan nito para siyang Google Drive. So, once na nag-create ka, automatic siya nagsisave dito sa, dito sa Quizlet. So, kahit di ka mag-save, automatic na niyang naisisave yon. Then, we have here the folders. So, para saan yung folder? So, for example, you want to organize your study set. Gagawa ka ng mga set for first grading, second grading, pwede yon. O kaya naman gagawa ka ng set, for example, ako ay MAPE teacher. I want to create a folder for arts, for music, for PE, para iba-iba yung folder at organize yung ating mga sets. Then we have here the classes. So pwede tayong click lang natin yung classes. Meron tayo dito, pwede tayong makapag-create ng classes. So, pag nag-create tayo ng classes, click lang natin yung create classes, enter class name. So, for example, I have here, eto, nilagay ko na kanina, or last time, computer class. Tapos, talagyan mo siya ng description. And then, pwede naman din, halimbawa, lalagay mo yung allow your student to add study set. Kung gusto mo na yung estudyante mo ay makakapag-contribute din sa folder mo na to or sa classes mo na to, so, i-check mo to. Kung ayaw mo, tatanggalin mo to. Ibig sabihin, yung study set mo lang yung pwede nilang pag-aralan. Then, create a class. Tapos, we have here the teacher. Ito yung teacher account lang to. Pinopromote lang niya yung yan. Pinopromote lang niya yung Quizlet teacher. Para magbayad tayo. Then, we also have here the help center. So, paano ba makakatulong sa atin yung help center? So, si help center, will ask you what can we help with you with. So, ito yung questions about accounts, sa billing, sa studying, teaching, troubleshooting. So, kung ano yung mga question mo sa Quizlet, kung medyo nahihirapan ka, you can go here to help center. Then, next we have is privacy policy. So, basahin nyo kung ano yung mga policy nila. Then, we have here the blog. So, now, pinakita ko na sa inyo yung search a while ago, di po ba? So, dito sa search, sa may bandang upper part niya, sa search tayo, makakapag-search or makakapaghanap ng mga study sets na makakatulong sa atin o makakatulong sa ating mga estudyante. What if you want to customize or personalize o gusto mo ay yung sarili mong study set? So, we're going to click create. Huwag po muna kayo mag-create. Ako po muna. Okay, create. So, sa create, lalabas ngayon tong enter a title. For example, ang title ko ay, ano ba maganda? Saan ba ako magaling? Wait. Sa math? Charot. Cookery. Cookery. Meron na po akong Cookery cookery, na lang. sir eh. So, for example, I have, teka. Computer again. Okay, computer. So, dito naman, description. Diba? Kumbaga, for example, yung computer is the subject. Yung description natin is ano yung tungkol sa computer. So, I have here, for example, yung parts. Parts kanina pa rin niya. Parts of computer. Okay, so, pwede tayong, ito yung title niya, we have the description, kung para saan siya or tungkol saan siya. Pwede tayong mag-import from Microsoft Word, Excel, or Google Docs. So, paano ba yun? Kiklik lang natin to. Tapos, may makikita kayo ditong import your data, copy and paste. So, ganun lang din. Mag-open ako ng, for example, meron ako ditong
nag-research ako. For example, Filipino teacher ako, ito yung gagawan ko ng study set about pangalan and panghalip. So, nakalagay na siya sa Microsoft Word, di ba? Ang gagawin ko lang, import daw. Import. Copy. Copy ko lang. Copy ko, tapos ipe-paste ko siya dito. Control letter B, naka-paste na siya. Pero kung makikita nyo dito, ito yung preview ng cards, ha. Kung makikita nyo dito, hindi siya nahiwalay yung term tsaka yung definition. So, ito yung gagamitin natin. Pag comma, hindi siya applicable kasi ito yung hati ng comma. So, ito natin, sa tab tayo. Pag ito naman ginamit natin, hindi rin siya nakikita. Okay? So, ang gagamitin ko is tab. Anong gagawin ko? Gawin ko, delete ko to. Tapos, magpindot ako ng tab sa keyboard. Okay. Nakita nyo, lumipat siya. Ito yung pangalan. Ito ngayon yung definition. Again, ito yung may hyphen. Hyphen po ang tawag dyan, di po ba? So, gagawin ko lang, i-delete ko siya sa keyboard, backspace, and then, ang sabi ko ay, mahahati sila gamit ang tab. So, ang gagawin ko, tatab ko lang yung keyboard, ayan. Okay? And then, pwede ko na siya ngayon, i-click ko lang to, import. So, ito na ngayon yung ating study set. Ito yung ating term number 1, pangalan. Ito yung term number 2, ito yung definition 1, definition 2. Okay. Kung ayaw nyo nang dito, ayaw nyo nang ganyan, maraming trabaho, mayroong madaling paraan. So, for example, wag na tayo sa Pilipino. Paano nga pala naging Pilipino? Halimbawa, maglalagay ako ng Pilipino, ha? Kung halimbawa, hindi kayo gagamit nitong import from Word. So, kapag Pilipino, you should choose first the language. Click nyo tong language, then type nyo yung Filipino. Filipino, then lagay nyo dito ay pangungusap. Ay, Ma'am Irene, pwede palang mag-type. Yes, pwede pong mag-type. Pang-uri na lang may meaning. Pang-uri. Ayan, so pang-uri. So, pag ito, kinlik ko dito, tinan nyo ha, nakaklik siya sa definition, nag-type po ba ako? So, hindi ako nag-type. Meron na siyang ibibigay sa inyong mga definition. So, napakadali para kay teacher, di po ba? Hahanapin nyo na lang dyan kung alin yung itinuro nyong definition. So, alin yung pinakamalapit na tinuro nyong definition. So, halimbawa, ito ay naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ayan. So, meron na tayo ditong term, nag-type ka ng term, pero ang definition, di ba, madali, hindi ka nag-type, naghanap ka lang kung ano yung sinuggest sa'yo ni computer. Now, meron siyang isang katabi, click image. Ito, yung upload your own image, nakakalungkot kasi pag ito ay kinlik nyo, you will be prompt to upgrade your account. So, syempre, pang-libre lang tayo, dito lang tayo. Magbibigay siya ngayon ng mga pictures na mayroong kinalaman sa pang-uri. Pero wala naman itong kinalaman sa pang-uri. Ayan. So, kung hindi makakatulong ang larawan, huwag nating gamitin. So, hindi natin siya lang ngayon lalagyan ng picture. Okay, what else? So, meron na tayong Filipino. Pwede ba English? Okay, balik tayo sa English. Halimbawa naman ay yung parts naman ng book. Biography. Biography yung term. Ano ba yung definition ng biography? Okay, pag walang lumabas na definition, adi magta-type ka. Pag mayroong lumabas na definition, yun yung gagamitin mo. So, walang lumabas na biography, hanapin natin ng iba na kaya. Noun. For example, noun. Wala rin. Wait, minsan mabagal ang computer ko. Naka-Filipino ata, ma'am. Filipino. Okay, naka-Filipino. Very good. Thank you. So, hindi niya mahanap kasi walang Pilipino. Pero para net ko ang may problema. Again. Noun. Right? Noun. So, definition. Ayun. Lalabas na yung definition ng noun. So, pili ka lang dyan kung ano yung gusto niya. So, for example, this one. Then, syempre, kahit pa paano, meron tayong mailalagay dyan na image. Dito lang kayo pipili. So, for example, ito. Kung hindi siya makakagulo, lagyan nyo ng image. Kung makakagulo siya, do not use image. So, meron na tayo ditong 5 cards. So, paano ba magdagdag? Just click add card. Then, pili naman tayo, for example, iba naman, halimbawa ay mape, basketball.
pipili ka lang ng term, tapos bibigay na sa'yo yung definition, alin dyan ang pinakamalapit. For example, this one, click ka ng image. Kung mayroong image, kung walang image, huwag ka nang maglagay. Pwede naman. Ayan. So, napakadali po para sa teacher, di po ba? So, para makapag-live ka, para makapaglaro ka nung ginawa ko kanina, kailangan mong makapag-create ng 6 term. So, kailangan meron kang 6 term bago ka makapag-live. So, meron na tayong 6 term. So, ito ay applicable sa lahat ng subject. Nakita nyo, maaari kang magbago ng term, ng language, ng kung English siya, English mo ilalagay. Kung Filipino, meron din ditong Tagalog eh. Asan ba yun? For example, add tayo ng card. Tapos, type natin dito Tagalog. Ayun o, nakakita yun akong Tagalog dyan. So, pwede kayong maglagay ng Tagalog. So, nasa sa inyo yun. So, ano ba yung mga nandito dito? Actually, this one is for the premium. Meron dito nakakapag-add ng sounds, pero meron naman siyang sounds talaga. So, for example, may complete na tayo. Hindi to kasali. So, paano mag-delete? Makikita kayo dito, delete this card. Yung parang trash can, click nyo lang siya. So, I have 6 terms. So, pwede na ako makapag-live. And I will just simply click create. So, meron na akong bago ngayong study set. Okay, saving na siya. Ito na yung study set ko. So, ang study set ko, ang pangalan niya yung computer, pero ang unang flashcard niya ay pangalan. O, di ba, Astig? Okay, so sa set na meron tayo, ano lang ang ginawa ko? Ang ginawa ko lang ay mag-type ng term at saka mag-type ng definition. Pero alam niyo ba kung ano ang nagawa niya? Ito. Meron tayo ditong study set and then the play set. So, meron tayong under the study, we have the flashcard, the learn, write, spell, test. Under play, we have match, gravity, and live. Ay, hindi pwede yung live kasi naka-5 lang ako. Tinan nyo, hindi active yung live kasi you need to have 6 terms bago makapag-live. So, balik tayo sa pin-repair ko ha. Pinakita ko lang sa inyo kung paano makapag-create. So, for example, I have here yung aking ito yung aking na-prepare na study set. So, ito yung iisa-isahin ko to ha, study and play. So, first, we have here the flashcard. So, paano ba siya gamitin? Nakikita nyo itong flashcard. Pag ito ay kinlik mo dito sa may mismong flashcard, ipi-flip siya. Makikita nyo ngayon yung picture and the definition. Kung mahaba, meron ditong bar na para makita nyo nasa bandang babang part. Okay. In order for you to see kung ano yung next card, we have here the arrow to view next card. So, click lang natin. This one is the mouse. Ano itsura ng mouse? Click natin itong mismong flashcard para makita natin yung definition and the picture. So, ganun lang. Paglipat. Paglipat ng card and then pag-flip ng card. Okay? Then we have here, ito yung keyboard shortcut. So, kung ayaw mong gumamit ng mouse, ito yung gagamitin mo. Kung ikaw ay naliliitan dyan, you can also have the full screen. Ayan. So, ito yung itsura ng full screen. So, piniflip siya. And we also have, ito tinang ko lang kung maririnig nyo. Display consisting of a device that takes signals from a computer and displays them on a CRT screen. Narinig niyo po ba? Rinig? Yes po. Yes po. Okay. So, ang kagandahan, di ba? Yan. May magbabasa pa para sa'yo. Monitor. Yes. Ang ganda pa ng boses, di po ba? So, mag-i-enjoy si bata kung ano yung nakikita niya sa flashcards. So, ito yung panglipat. Ito yung shortcut keyboard. Ito yung pang-flip. So, kung ayaw mo, dito ka mag-flip. So, ano po yung mga nandito sa may gilid ng flashcard? We have here the play. Kapag tamad si bata, or tamad kayo, hindi, si bata mag-aaral nito. Pag tamad si bata, click lang niya to. Play. Magpe-play siyang mag-isa. Ayan. Wala akong gagawin. Hindi ko hawakan yung ano ko. Magpe-play siyang mag-isa. Then, ang gagawin na lang ni bata is, in order for him to be familiarized, tingin, basa-basa, familiarize ka sa term, familiarize ka sa definition. Okay. Kung ayaw mo niyan, play, pwede naman yung kanina katulad na ito, i-flip mo isa-isa para mas mabagal yung facing. Kung ano yung naiintindihan mo or para na-absorb ni bata yung term and definition. We have here the shuffle. Isa-shuffle natin siya. So, ibig sabihin, hindi sunod-sunod yung pagkaka-arrange nung ating mga flashcard.
Then we have here the option. Click natin yung option. May makita kayo dito. Answer with term or definition. Click natin yung definition. Tapos, show audio or on and off or then start over. So, makikita nyo ngayon, definition. Pero may picture pa rin. Yan. Ito. A hand-operated electronic device that Yan. controls the coordinates of a cursor on your computer screen as you move it around on a pad. Okay. So, next to flashcards. So, para saan po si flashcard? Si flashcard, hindi siya para i-assess si bata. Si flashcard is para ma-familiarize siya or para mas tumanim sa isip ni bata kung ano yung meaning tsaka kung ano yung word na gusto nating i-absorb sa kanila. Ito na kayo yung next na set. We have here the learn. Click natin yung learn. So, sa learn naman, ang makikita natin dito, may makikita kayo dito ang 6 remaining. Ito yung progress ha. 6 remaining kasi 6 term siya. Ito yung familiar. Kung ilan yung naging familiar sa'yo, yung tama mong sagot. Yung mastered naman, ito yung kung ilan yung na-master mo, kung nakailang beses mo na siyang na-encounter, tapos tama palagi ng tama yung sagot mo. Pag dito, may namamali ka, dito ilalagay yon. Okay. So, meron tayo ditong definition and then the picture, tapos dito yung mga choices. Pwedeng hindi ganyan ang itsura niyan. Pwedeng ganito sa option. Ang itsura niya ay okay. Pwede ito click lang natin yung option, tapos ang pipiliin natin, of course, we want to answer with term. Tapos pwede yan ay tanggalin natin yung written question and then yung multiple choice and then start over. So ganito yung magiging itsura niya. Yes. Lang natin siya. So ganito yung magiging itsura niya. Wala lang, parang flashcard lang. A camera that broadcasts images through the internet through. Tapos, i-click nyo lang yung, i-click nyo lang to flip, got it. Ayan, magbabago na yung got it tsaka yung study again. So, flip. Ibig sabihin, kung ilang beses mong nakita yon, yun yung sinasabi natin, kung na-learn mo na. Nakita mo na, o di na-learn mo na. Ano ba yon? Flashcard. This one naman, written. Palitan natin study option. Then start over. So, written naman. So, ang gagawin naman sa written, sa learn, bibigyan ka niya ng definition, then you have to answer or you type your answer. Ito, a part of the cover, headphone. Mamaliin ko ha, alalagay ko lang ay headphone. Eh, na-type ko pala dyan dati headphones. So, ayan, makikita dyan na may kulang ako ng, ng isa. So, sabihin natin correct na rin yan. Okay, this one naman is mouse. Ayan, pa-type lang. Pwedeng don't know the answer. For example, don't know the answer. Click mo yung don't know the answer. Study this one. O, ayan, sabihin sa'yo kung ano yan. And then, press continue. Tapos tatanong siya ulit. Babalik ulit yung question na yun, tatanungin ka ulit. Okay, so makikita mo dito yung mastered mo, yung familiar, and then yung remaining kung ilan. Another option we have is the multiple choice. Tanggalin natin yung written. The multiple choice, then start over, then yes. Ito yung multiple choice. So, tatanungin ka niya, then mamimili ka dito kung alin dyan. So, click natin to, correct. Then, click natin to, correct. Ayan. So, makikita niya, nag-iiba yung For remaining question na lang, walang hindi familiar, maliin ko to monitor. Then, this one, printer. So, meron siyang makikita mo dito yung analytics kung ano yung natutunan at saka hindi natutunan ng bata. Okay, ganun lang yung sa option nitong learn. So, pwedeng answer with term, or kung gusto nyo ay definition. Alin sa dalawa yon. The question type, it can be a flashcard para ma-familiar, ma-master. Then, written question, magta-type multiple choice. We're just going to select the correct answer. Then, you have to press the start or click start over. Then, let's go back sa ating study set. We're done with flashcard. We're done with learn. Then, next is write. So, we're going to click write. So, sa right, makikita nyo dito yung remaining, incorrect, and correct. Simply, type nyo lang din. Type nyo yung answer. Pag hindi nyo alam ang answer, don't know. Sabihin sa inyo, copy answer. So, kailangan, sasabihin sa yung sagot, tapos, ikakopy mo yung answer. Kumbaga, para tong paulit-ulit. Pag hindi mo pa nakuha, ay naku, bahala ka na sa buhay mo. Then, click natin yung option. Ano ba yung pwedeng option niya?
It can answer with term or it can answer with definition. Exact answer or one answer, then start over. So, for this one, ako, pinipili ko palagi term kasi, Diyos ko naman, kapag naman definition ang pinasagot nyo sa bata, kawawa naman, di po ba? So, start over. Laging term yung pinapipili ko. Imagine, ito yung pasasagot mo sa bata kung definition yun. O, di ba? Ang saya. Click back tayo sa ating set. So, we have here the flashcard for memorization. Learn. May mga questions. It can be a multiple. It can be in written. Write. Definitely, ira-write yung term or ira-write yung definition. Kung saan kayo masaya, yun yung ilagay nyo sa mga estudyante nyo. Then, the next one we have is the spell. Click natin yung spell. From the word itself, ang spell ay simply type the word you hear. So, pag kinlik natin Headphones. 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 Then, as you can see, meron dalawang circle dito. So, dapat, wait. Headphones. Dapat dalawang beses. So, isang beses Webcam. yun. Yes. Para makita mo yung progress saka yung, meron kasing round eh. So, kailangan ma-master mo yung dalawa para matapos ka. O, option. Click natin yung option. What would you like them to answer with? Of course, term or definition. Siyempre, term para medyo maiksi. Then, same lang din. With audio, without audio, with exact, or one answer, then start over. Nakakasunod po. Pasagot. Yes po, ma'am. Yes po. Okay. Yes, ma'am. Madali lang, di po ba? Patingin ko nga ang mga sagot nyo. Madali lang. Yes. Oo, maganda. Repetition. Magsawa sila. At ang kagandahan nito, gagawa ka lang ng term and definition. Bahala na sila sa buhay nila. At bahala na si Quizlet maggawa. Kasi ang in-encode mo lang is the term and definition. Tapos, si Quizlet na ang bahala sa lahat. O, di ba? Ang saya-saya. Hindi ka nahirapan. Walang kahirap-hirap si teacher dito. Let's go back to Quizlet. Okay. So, we're done with flashcard, learn, write, spell. Makikita mo, nakalagay kung ilang percent mo lang siya na-finish. Oh. Then, next, ito isa sa mga magaganda, yung test. Click natin yung test. But then, if you're going to ask me, yung test ba, it can be, gamitin na pang scoring sa kanila. Definitely no, kasi hindi nyo makukuha yung score nila dito. You can only see their progress, kung paano sila nagsagot, kung kailan sila nagsagot, kung nagsagot ba sila, kung tinry ba nila itong bagay na to, pero hindi mo makukuha yung scores nito. This is just for formative evaluation. So, ibig sabihin, bago ka magpa-quiz sa kanila ng bongga, yung graded and yung scored mo na quiz, ipa-experience mo muna si Quizlet sa kanila for them para makapag-study sila ng sa sarili nila na hindi sila mahihirapan kasi may nakikita silang image, may nakikita silang definition, so hindi sila masyadong hirap, parang may nagtatanong sa kanila, napapractice sila sa mga question. Tapos, eventually, tsaka ka palang magbibigay nung graded or yung test mo, yung question mo na talagang may pang-grade na talaga. Okay. So, dito tayo sa test. As you can see, pag kinlik niyo yung test at wala kayong settings or options na ginawa, yung 6 questions ko is divided into different type of questions. I have here 2 written questions, 2 matching questions, and 1 multiple choice, and 1 true or false. O, di ba bongga to? Lahat ng type of question, tinanong na. Gumawa ka ba ng question? No, definitely hindi ka gumawa ng question. Ano lang ang ginawa ni teacher? Ang sarap ng buhay ni teacher. Ang ginawa lang ni teacher, mag-type ng term, mag-type ng definition. Sino ang gumawa ng test? Si Quizlet. Sino ang gumawa ng pag-game? Si Quizlet. O, ano pang gagawin mo? Sumisweldo tayo, di ba? O, di ba? Ang sarap. Okay. So, balik tayo dito. Ay, ayoko nito. Ba't ang daming question? Gusto ko yung isang klase ng question lang. So, click natin yung option. We have here question type. So, we have here the written, matching, multiple choice, true or false. Tanggalin natin yung check nila. Pwede nating tanggalin yung image kasi yung bata minsan nakadepende sa image. Tanggalin natin yung image. We want the answer with term, of course. Napakahaba kapag hindi term. Then, click natin yung create new set. So, ang makikita nyo na ngayon dyan ay written questions. A display consisting of a device. This one is what we call as a monitor. Monitor. Okay. So, ganun. Ganyan lang mangyayari.
Written question. Next, option. Tanggalin ng written. I want a matching type. And then, create new set. Nalagay lang natin dito yung definition. Nasaan na yon? Input device. Okay, letter A pala. Saan pa ako naghanap? Ito pala yun. Okay, so matching type. Ma-matching lang siya. Six question. Another. Multiple choice. Pakita ko lang ha, para nakikita niyo. Ayan, multiple choice. Ma'am, halimbawa, wow, nag-enjoy kayo, 50. Halimbawa, nag-create kayo, pwede nyo itong gawin ha. Kasi ito, mapapadali ang buhay nyo. Una, anong ginawa nyo para makapag-create kayo ng study set? Nag-type ka ng definition, nag-type ka ng term. Kung mas masipag ka, huwag kang mag-type. Pwedeng automatic na ilalagay dyan or pwedeng mag-i-import ka galing sa Microsoft Word. So, anong gagawin mo? Punta ka sa test. Halimbawa, 50 items, 50 terms yung ginawa mo. Punta ka sa test. Tapos, ang gagawin mo lang, click mo tong option. Gusto mo ay multiple choice para magamit mo sa modular. Modular na tayo ha. O, di ba bongga, magamit mo rin to sa modular. Modular na pamimigay mo. I-click mo lang itong print test. O, eto na yung quiz nyo. Imagine, ang tinype mo, anong tinype mo? Term and definition. Nag-type ka ba ng choices? Hindi. Eto na, si Quizlet na ang gumawa para sa'yo. Ang saya-saya ng buhay natin kay Quizlet. Tama? Okay. Next. Ang ganda di po ba? Ako, tuwan-tuwa ako dito nung nakita ko. Kakakita ko lang siya last week. Naghahanap kasi ako ng magandang ituro. So, gusto ko yung madali kasi baka mamaya mahirapang sumagot yung mga PLE teachers magagalit sila sa akin. Ayan. So, madali lang yung ituturo ko sa kanila. So, ito. So, we have here the option. Then the true all false. Try natin yung true all false. Create a new set. So, ito lang sa true all false. Gandaan ito, pwede nyo gamitin sa modular nyo. Modular. Mag-create kayo ng 60 or 50 na question. Hindi question ang i-create nyo ha. Ang i-create nyo ay study set. Term and definition only. Then you can click print test. Makikita nyo na makakapag-create na kayo ng test gamit ang Quizlet. Then next, let's go back to after the study. So, ang study, nag-aaral lang, nag-aaral. So, si flashcard para memorize ulit-ulit. Pag hindi ka pa nakasampung ulit, di mo nakuha, di ba? Then learn, para makita kung yung ulit-ulit ni flashcard, may natutunan ka ba. Then sa right, kung kaya mo ba siyang isulat. Sa spell, kaya mo ba siyang ispell. Sa test, kaya mo ba siyang sagutin. Sa iba't ibang type ng question. So, ibig sabihin, ang study is for familiarization. Pag hindi mo pa natandaan yan, ewan ko na lang. Then this one is maganda, play. So, nakaka-boring, puro question na lang, puro question, puro tanong. Dito tayo sa study, di po ba ganyan pinapagawa sa mga estudyante? Gusto nila yung exciting. So, kiklik tayo dito ngayon sa match. So ano ba si match? Click natin yung start game. So, si match, nakikita nyo, inoorasan ako. This is for best time. Compare mo yung time mo sa time ng kaklase mo. So, kailangan, ang gagawin mo, mapagmamatch mo yung term at saka yung definition, tapos mawawala sila. So, dapat maubos to lahat. So, keyboard, this one. Monitor is this one. Mouse, ito. Webcam, ito. Printer, this one. Headphone, ito. So, ang dami kong daldal, kaya naka 24.3 seconds ako. Then, play again. Pwede naman. Magpe-play again ka. Question, pwede ba na dalawa kaming maglaro? Tatlo kami, apat? Hindi. Ang maglalaro lang nito ay kung sino yung merong set. So, wala ka ditong kalaban. Ang kalaban mo dito is yung sarili mo. So, for example, I have here 24.3 seconds. Ito lang ba ang kaya kong gawin? Hindi. So, next, magpe-play again ako. Next na magpe-play again ako, kailangan mas mababa na. Ayan, ako na. Kailangan mababa na yung score ko dito. Kung hindi, ay, wait, mali. Mamadali. Ayan, o, di ba, bongga, 9.3 seconds na lang. So, payabangan yan. Payabangan sa mga estudyante. Screenshot niya yan. Tapos, papakita kay teacher. O, sino ang pinakamaiksing time magsagot? Ayun yun ang kagandahan nitong sa match. Pero hindi siya pwedeng maglaro ng dalawa kayo o tatlo kayong estudyante na maglalaro. Kundi, payabangan kung sino ang mas maiksing oras na matatapos yung match. Okay, let's go back to
Buhay pa po ba tayong lahat? Ang ganda, di po ba? Yes. Okay, next is gravity. Itong gravity, kala ko naman, Okay, get started. So, ito, parang din, scoring siya, tapos, ay, teka, wait, ulit. Pakita ko yung back. Okay, sa gravity, tatanungin ka niya. Okay, so gravity gets started. Tatanungin ka niya yung study start. Okay, then answer with, kung gusto mo ay term. Pag term, itatype mo yung term. Pag definition, edi bongga. Pag definition, type mo yung definition. Di sumabog na yung earth bago mo ma-type yung definition. So, term lang tayo, ha? Then, this one, easy. So, para medyo mabagal ng konti. Then, let's go. So, ang gagawin ka, bago tumama yung asteroid ba tawag dyan dito sa Earth, kailangan natin masagot kung ano yung tinatanong niya. So, for example, this one is webcam. Enter. Ayan. So, maglalaho yung asteroid bago tumama sa Earth. So, halimbawa, ma'am, ano ba mangyayari kapag hindi ko nasagot? So, sige, tingnan natin kung sasabog ang Earth. So, pag hindi natin nasagot, pwedeng escape para mawala yan. Kumbaga, uulit ka lang. Okay, pag tumama siya sa Earth ba to o planet, kung ano man yan, anong mangyayari? Ayan, tumama siya. Hindi naman tayo sumabog. Ang sabi lang, mag-aral ka ng mabuti. So, ang gagawin mo lang, dapat daw alam mo kung ano yung meaning nitong kung ano yung sinasabi. Kung ano yung term nitong definition na to. So, for example, type mo lang yung keyboard. So, the next time na ma-encounter mo siya, alam mo na dapat yung sagot. Kala ko sasabog nung una eh. So, hindi naman pala. Okay, so yun lang yung gravity. Then, the last one that we have, yung kaninang nilaro nyo, yung live. Ang kagandahan ng live, kasi hindi dapat magmabilis si estudyante. Kasi pag nagmabilis siya, back to zero siya. Kapag naman, tama yung mga sagot niya, di ba, slowly but surely, katulad ni Ma'am Teresa kanina. Okay, so we're done with computer parts study set. So, under study, we have flashcard, learn, write, spell, test. And under play, we have match, gravity, and live. So, ano pa ba ang pwedeng gawin? Ito yung set natin. This one is our set. May makikita kayo ditong plus sign. If you want to add, click mo lang to. Then, okay, mag-a-add ka lang ng, click mo lang, i-add mo siya sa iyong class. Halimbawa, nakapag-create ka ng class mo, tapos i-add mo siya sa bagong class, tapos lalagay mo dyan yung mga estudyante mo. So, halimbawa, nakapag-create na ako kanina ng class, yun. Then we have here the edit. Pag click mo itong pencil, edit, click mo lang siya. Bagal. Okay. So, pwede ka nito ngayong mag-additional card. So, done. Then we have here, may makikita kayo dito ang share. Click yung share. Itong set na to, pwede nyo i-share sa through email. So, itatype mo yung mga email ng mga estudyante. Di wow, pag tinype mo yung email ng estudyante, kung 50 yan, 50 itatype mo dito. So, para mapadali ang buhay mo, wag na to. If you want to collaborate, pwede dito send email. Pero ito pwede. Click mo tong copy link na to, tapos ipe-paste mo lang siya dun sa chat room nyo or sa GC nyo. What else? Pwede mo rin siyang i-share dito sa Google Classroom. Itong kagandahan nito. Click natin yung Google Classroom. Nakikita niyo yung Google Classroom ko? Nakita niyo po? Yes po. Yes po. Okay. Kasi nag-change ako ng tab. Okay, thank you. Okay. So, dito sa my Google Classroom, makikita niyo, share to classroom. So, click ko lang. Pipili ako ng klase. For example, this one is for ICT, 10 Apo. And then, choose action. Anong klase ba yung gusto mo i-create? Assignment ba to? Ask question, make announcement, or create material. For me, it's create material. Then, click natin yung go. Then, i-forward ka niya into your Google Classroom. Okay. So, ito na yung Google Classroom mo. Sa Apo ko siya pinost. Ito, 10 Apo. Ayan, 10 Apo. ICT 10 Apo. So, we have here the title. So, pwede mo dito lagyan ng title. For example is computer parts. Kasi ang pag-aaralan dyan is computer parts. So, description.
Sa description, I prefer na ilalagay mo dito ay yung objective. So, for example, at the end of the lesson, at the end of the lesson, at kung ano man. Then, nakikita mo dito yung Quizlet, included na siya dun sa iyong classroom. Now, kung hindi mo siya gagamitin, kung gagamitin mo na siya, gusto mo na siya i-post ngayon, you just simply click post. Kung hindi mo pa siya gagamitin ngayon at sinave mo lang siya for further na pwede mong paggamitan or sa mga susunod na araw, pwedeng schedule kung may specific date ka kung kailan mo siya gustong ipagawa sa estudyante, or you can save it as draft. Pag save as draft, nakasave lang siya sa Google Classroom mo pero hindi siya na-review ng estudyante. Kapag pinost mo siya, tsaka pa lang siya ma-review ng estudyante. So I'm just going to save this as draft. So ito na siya, nakasave na siya ngayon sa aking, okay, nakasave na siya sa aking Google Classroom. Okay. So ito, share on Remind. Wala namang tayong account sa Remind. Okay, so yun lang. We can share by copy or we can share it on our Google Classroom. Then the next one. So this one is for adding sa ating class. This one is for editing. Kung mag-a-add tayo ng panibagong term. This one is for sharing yung link kung sa Google Classroom or sa GC ng mga bata. Then this one is for the info. So click natin yung info. As you can see, meron tayong descriptions dito na parts and peripherals. Ito yung ating info tungkol dun sa ating study set. Tapos may makita kayo dito, isang klase na yung na-create. And then we have here the one study year. Ito yung kung sino yung nag-aral dun sa ating set. Click lang natin to. So, syempre, ako yung nagsagot kanina, kaya ako yung nakalagay na study year dyan. So, ano ba yung makikita dyan? Click natin. Ito yung, pag halimbawa, account ng bata, itong sinilip nyo na info ha. Pag created, makikita nyo kung nag-create siya ng step. Pag studied, makikita nyo dito, ito yung ganito. Ayan. So ito, ang daya ko. Oh. Ito, makikita nyo kung sino yung bata na nandaya. Nakita nyo to? Ayan. Hindi pa to naka-highlight. So, ibig sabihin, magulang si Ma'am Irene. Kasi hindi siya dumaan ng learn ba to? Hindi siya dumaan ng learn, hindi siya dumaan ng flashcard, hindi siya dumaan ng write, hindi siya dumaan ng spell, nag-test kagad siya, di ba? Ang talino ng estudyante. So makikita mo kung ano yung activity ng mga estudyante, kung binuksan ba niya, pinag-aralan ba niya o hindi. Yun lang ang pwede natin makita. Pero yung scoring, wala. At least nakikita natin kung ano yung progress ng bata, kung ginagawa ba niya yung pinagagawa natin or hindi. Tapos makikita mo dyan kung ano yung mga study sets na pinag-aralan niya. Ayan. So, ayan. Dami kong mga nilagpasan, di po ba? Ayan. Tsaka nyo ngayon makikita yung progress ng mga estudyante. Then, next. Balik tayo. Okay. Next to info, so we have here the add to class, we have here the edit, we have here the share, we have here the info. Ito yung view class progress para to sa premium account, so hindi ko napapakita. Then we have here the customize, yung score, syempre pang premium to, print, pwede mo siya i-print, combine, kung may 2 sets ka na gusto mong i-combine, yung export same as kung ano lang din yung pinakita kong import kanina. So, yung import, papasok. Yung export, palabas. So, halimbawa naman, gusto mo magkaroon ng kopya nito. So, ang gagawin lang natin, for example, piliin ko tong hyphen, and then gusto ko yung magkakahiwalay sila. Then, gusto ko, naka-alphabetize lahat ng word. Ayan. So, then, copy ko lang to. Tapos, pwede na ako ngayon, copy. Tapos, punta ako ngayon sa Word. Nakabaligtaran lang siya ng import. Export nga eh. Ayan, ganyan lang. So, kung kanina yung import, maglalagay ka dito ng mga term and definition. Ngayon naman yung export, kukunin mo yung mga term and definition, tsaka may ilalagay sa Microsoft Word. Okay? Next. Yung embed, pwede nyo siyang i-embed sa mga sites or sa mga pwedeng pag-embeddan. Then, we have here the delete. Huwag nyo i-delete kasi sayang yung set. Okay. Ito yung stats nyo, kung ano yung pinag-aralan nyo. Okay, wala na. Okay, so, yung ating gagawin ngayon, so tapos ko na pong i-discuss lahat.
makikita nyo, ang ginawa lang, click nyo lang yung create. Pag-click ng create, lagay lang yung title, lagay yung description tungkol doon sa title, maglagay lang ng term, maglagay lang ng definition. It should be 6 para makapag-play ng live. Ganun lang ang gagawin. So, ang gusto kong maging output nyo, gagawa kayo ng at least 1 set. Kahit na po ang set nyo ay 2 term lang, okay lang. So, pwede na po tayong mag-create ng set, tapos, alam nyo kung paano ko siya mabu-view, pupunta po kayo dito. Punta po kayo dito sa Padlet. Padlet.com. Ito na naman si Ma'am Punsalan, mukhang Padlet. Para madali ko siyang makikita. Ito. So, show me your study set. Ito pala, wait. Okay, nakikita nyo na ba yung Padlet ko? Okay, show me your study set. So, ang gagawin nyo lang dito, mamaya i-share ko tong Padlet ha. I-click ko muna itong pen. Tapos, may makita kayo dyan. Sa title, lagay nyo yung pangalan nyo. For example, my name is I. Screenshot nyo yung nagawa nyong set. Tapos, may makikita kayo ditong upload. Ito, upload. Click nyo yung upload. Tapos, kunin nyo yung screenshot nyo dito sa my. Wait lang po, sir, ha. Asan ba yung ito? For example, ito yung set ko. So, maka-upload na siya dito sa ating Padlet. Bibigyan ko kayo ng time na explain ko lang po yung Padlet, ha? Ayan. So, makikita ko na dito kung may gawa kayo or wala. Matagal lang. Ito po yung picture. So, ayan, mag-a-attach kayo ng picture dyan. Tapos, pwede kayo ditong maglagay ng inyong reflection or any comment about the discussion. So, ang first na gagawin nyo po muna, gawa po tayo ng ating set. Kahit 2 set lang po. Magagawa po ba? Type po tayo ng yes, commitment, para makita ko kung gagawa kayo. Okay, very good, Ma'am Gatus. Tapos, para po makita ng lahat yung ginawa nyo, lalagay natin sa Padlet, ha? Share ko yung Padlet. Ito yung link kung saan nyo siya ilalagay. Ayan, sa Padlet. Ito po yung link sa comment box. Para makita natin yung mga gawa nyo. Ito na po, Ma'am Sagun. Ayan, payabangan yan. Kung sino yung makagawa ng quiz. Quizlet, rather. Ayan, sino itong nagtatype? Si Ma'am Sagun. Nakagawa na kaagad si Ma'am Sagun. Mabilis ang kamay, 10 mga daliri. Ito po yung andito sa comment box yung link para sa Padlet. Doon nyo po ilalagay yung inyong mga screenshot. Screenshot lang ang hihingin ko, hindi na yung link. Screenshot lang na makita ko lang na may nag-type kayo ng term. Actually, kasi itong Quizlet, napakadali. Ang gagawin lang ni teacher, mag-type ng term, mag-type ng definition, at ang napakadali pa nga, hindi mo na kailangan mag-type ng definition kasi ibibigay na sa inyo ni computer kung anong definition, kung meron man. So, yun lang. So, napakadali niyan, kayang-kayang gawin. Kahit po 2 term lang ang i-type nyo, tapos show nyo na po sa akin, dito sa ating Padlet. Ayan, si Ma'am Rosa, si Ma'am Lenny, nakagawa na, pero di pa sila nakakapag-upload. Pwede nyo i-edit yan, makakapag-upload kayo. Ito si Ma'am nakagawa na, si Ma'am Irvie. Ito po yung sa kanya. I-heart ko, o diba? May pang heart pa. Ito si Ma'am Omilia, nag-upload na siya. Very good. Si Ma'am Mandapat, nagbigay siya ng link. You can share the link, you can share the picture. Ma'am Lugay, wow, ang gagaling talaga ng mga teachers, no?
Very good. Nakakasunod talaga. Ang dali, di po ba? Walang kahirap-hirap. Wow, si Ma'am Cortez. Ayan, nakahabol talaga siya. O, di ba, Ma'am Cortez? Pwedeng-pwede nyo itong gamitin sa inyong Google Classroom. Kung hindi kayo mag-Google Classroom, as I said, pwede nyo gamitin yung test para hindi kayo mahirapan na gumawa ng mga choices. Si Quizlet na ang gumawa ng choices. Pwede kayong mag-print test doon. So, type nyo lang yung term and definition, then siya nang gagawa ng question and mga choices. So, di na tayo nahirapan. O, di po ba? Ang dali. Nervous system, earth, and life science. At dalawa pa talaga. Dalawa ba si Ma'am Irvie? Dalawa talaga ang ilalagay ni Ma'am Irvie. Isa inedit lang niya. Okay. Si Ma'am Cortez. Asa na ang gawa mo, Ma'am Cortez? Food, sanitation, and safety. Ito kay Madam. Ang gawin nyo po para makita yung name. Ito, i-click ko to ha. Click ko yung add. Nasa na ba to? Dito sa title, lagay nyo yung name. Kasi hindi ko kayo pinag-sign in dito sa Padlet. Kaya hindi kayo ma-recognize kasi wala kayong account. So, ang gagawin nyo lang sa title, dito po sa title, ito. Lalagay nyo yung name. Tapos dito kayo sa may write something, magsusulat kung ano yung gusto nyo isulat. Okay? Para po nakikita kung sino po yung gumawa. Pwede nyo po yung i-edit. May makikita kayo dyan na pencil pang edit. So, example ito, si Ganda. Meron dito nakalagay edit, pencil. Edit nyo po siya. Yun. Ayan, ang dami. Habang gumagawa po yung iba, siguro pwede tayong mag-entertain, Ma'am Matriano. Mag-entertain ako ng mga question. Pakita ko na lang later yung stop muna ako ng presentation. Mag-entertain muna ako ng question habang yung iba ay gumagawa ng study set. Then show po mamaya yung mga study sets niyo. Okay, yes, meron po bang mga ma'am. katanungan? Kanina po may tanong si Ma'am Balingit. Yes. Yes po. Hanapin ko lang po. Parang ang tanong niya po, ma'am, ay kung pwede daw bang tayo mismo yung maglagay ng definition. Oo, pwede tayong mag-type ng definition. Lalo katulad halimbawa at walang makita or walang maibigay si computer sa atin na definition, tayo talaga yung magta-type ng definition. Meron pa po bang ibang katanungan? Ako meron akong isang magandang tanong eh. May tanong ako sa sarili ko, di ba? Ang tanong ko dyan, teacher lang ba ang pwedeng gumawa ng Quizlet? No. Once estudyante nyo ay pinag-sign in nyo rin dito sa Quizlet, alam nyo bang napakalaking tulong sa inyo nito? Paano? Ganito lang. Di ba kayo ay nagpapagawa ng PowerPoint presentation sa mga estudyante nyo? For example, isang buong taon para hindi na kayo masyadong mahirapan, pinapagawa nyo sa estudyante nyo ng PowerPoint presentation na nagbibigay kayo o nagde-delegate kayo ng mga topic sa kanila. Bakit hindi nyo gawin na i-delegate nyo yung topic sa mga estudyante nyo at pagawain nyo ng Quizlet? Kuhanin nyo yung link, i-save nyo sa inyong sheet, sa inyong Google Sheet. Then, kapag yun na yung lesson na gagawin nyo, ipe-present nyo siya. O, di ba, ang gumawa ng presentation nyo, ang gumawa ng Quizlet nyo is estudyante, yun na ang project nyo para sa kanila, meron silang performance, pwede pa rin nilang pag-aralan yung study set na ginawa nila. O, di po ba? Pwede gumawa niya ng estudyante, kahit hindi teacher. And pwede rin niya i-share yung study set niya sa iba pang mga estudyante. Yun. Yun ang napakaganda sa Quizlet. Pwede natin gawin yung mga bata natin, kolektahin natin lahat ng link nila, i-organize natin. Pag may i-discuss tayo na ginawa nila, yun ang ipakita natin sa kanila. O di ba proud pa sila na sila yung gumawa ng Quizlet na yon?
All you need to do is to check kung tama yung pagkakagawa nila ng mga terms and definition. Ay, meron pa pala isang nakalimutan. Wait, pakita ko lang. Sorry. Ito naalala ko. Wait lang ha. Share ko muna yung aking screen. Paano? The question is, paano ba siya magiging visible to everyone? Ito yung create a new set nyo, di po ba? Meron kayo dito makikita na visible to everyone. Pag kinlik nyo to, it can be visible to everyone pag hindi nyo binago. Pag madamot kayo, nalagay nyo lang dito certain class. O kaya people with password. O kaya, pag sobrang damot nyo, kailangan nakakakita. Pero for me, ayoko nang baguhin. It should be shared to or visible to everyone para lahat makakagamit. Sabi nga natin kanina, di ba? Co-produce. Kung gusto mo makakuha ng libreng resources sa internet, dapat magbigay ka rin ng libreng resources sa internet. So ito nga lang, it's editable, it should be editable by me. Kung sa estudyante nyo, paggawa kayo ng password para ikaw at saka yung estudyante mo yung makakapag-edit kung gusto nyo. Then, click save. Ito lang yung nakalimutan ko. Visible to everyone, only editable by me. Ayun. Ano pa po yung question? Yung may iba pa pong tanong, pwede na po tayong magtanong kay Ma'am Ai. Busy sila sa paggawa ng ma'am. Nakikita ko dito sa Padlet, busy sila sa paggawa ng set nila. Pakita ko, show ko sa inyo ha. Nakakatuwa kasi mayroon dito yung hindi talaga masyadong magaling sa computer. Pero eto, nakakagawa sila. Ayan o. O, diba? Meron tayo mga teachers na talagang Ayan, si Ma'am Cortez. Oh, hindi nakakahabol ngayon. Nauuna pa talaga itong si Ma'am Cortez. Oh, diba? Ayan. Taking na itong si Ma'am Cortez ngayon. Dadaigin pa ako niyan. Ang ganda po, di po ba? Ang ganda ng quiz card. Okay, may tanong sister. Ma'am. Opo, Sir Pahutag. One problem na pwedeng i-encounter is internet connectivity. Kaya lang po, di po ba, once na may internet connectivity tayo, kailangan lang nating make the most out of it. Kailangan gamitin talaga natin siya. Yun lang ang ito ang downside ng Quizlet. Hindi siya pwedeng gamitin ng, hindi, sir, pwede. Ano? Yung Quizlet, may Quizlet Plus sa Android, sir. Kaya lang, babayad ka ng subscription. Ayun, yun lang. Babayad ka pa rin, sir. Pwede siyang i-download yung Quizlet Plus, kaya lang may subscription para magamit mo siya offline. Yun. Pwede pala yun. Doon tayo, yes sir. Doon tayo sa libre. Kaya lang, kailangan natin ng internet connection. Pero this one is, good enough para sa free. Napakaganda para sa free. Ganda talaga yan. Yes po. Saka napakadali. Wala lang. Tinype mo lang yung term at saka yung definition. Bahala na si Quizlet. Pwede nating pagawa sa estudyante, gagaan pa ang ating mga buhay. Ayun, i-benchmark natin sa school yan, ha? Benchmark natin. Yes, ma'am. Tsaka gusto po yan ng mga estudyante kasi gusto din nila mag-engage minsan sa mga ganyan. Natututo na sila at the same time din po. At saka kagandahan nito, ma'am, kapag ginamit mo yung gawa nila, ang yayabang ng mga yan. Yes, ma'am. Gawa ko yan. Proud na proud sila dyan. Kaya mas maganda, encourage natin sila gumawa, tapos gamitin ni teacher. Kasi pag nakita nilang ginamit mo yung gawa nila, sobra yung happiness na nila. Proud. Sobrang proud sila. Wala na gagawin si Teacher Irene. Wala na. Wala na po, sir. Pa-facilitate na lang niya actually yung Okay. Ang gagawin na lang ni teacher ay yung assessment, graded assessment kung effective or hindi effective ang Quizlet sa kanila. Okay. So, gawin natin sa school, i-benchmark natin. Po, sir. Lahat ng department. Pakita ko sa inyo yung
Pakita ko sa inyo yung mga gawa nyo. Para makita nyo kung sino yung nagpasa. Ayan, ang dami na oh. Si Ma'am Daisy gumagawa pa lang. Sino pa to? Marami na pa yung Walang taga San Bartolome pangalan. gumagawa. Marami po, sir. O, Sir Nasa Ninoy, na? gawa ka, Sir Ninoy. Queen Liz. Si Ma'am Villanobos. Wow. Ayan. Tapos na Gumagawa si pa Ma'am. lang siya. Magaling yan si Ma'am. Ma'am, sorry tapos na. Okay, Ayan. hindi tapos ka Maganda na. po, di po ba? I-utilize natin. Sir Alan, tapos ka na? Wala natin Sir Dayan, gano'n. Nandiyan pa Sir Dayan. Gumagawa pa lang po sila, sir. Kahit dalawa lang, pwede na okay lang po yun. By the way, para dun sa mga gustong manood ng aking YouTube, charot. Promote ko lang aking YouTube. Sir, share ko lang yung ginawa kong tutorial. Marami ka na bang viewers sa ginawa mong tutorial? Wala, sir. Hindi naman ako up to sa viewers eh. Ang gusto ko lang ma-share yung ko. Ma-share yung, para hindi po sila ulit-ulit ng tanong. Tama yan, sige. Kasi kahit po nasa kung saan man ako nagtatanong eh. Ibigay Hindi mo ko yung link. masagot minsan, baka magtampo. Ibigay mo yung link Ibigay ko po para yung makita link. nila. Para kung may mga tanong pa sila, doon na lang sila titingin sa ginawa mo sa YouTube. Apo. Ito po yung aking channel, charot. Ito po yung talaga. aking channel sa YouTube. May channel ako doon, sir. Ikaw naman. Ano channel yan? Channel Apo. 5? Marami doon marami po doon mga tutorial. Maglalagay pa rin ako ng iba pang tutorial doon. Maganda yan. Kung hindi po kayo masyadong nakasunod sa Quizlet natin ngayon, itong recording kasi kung makikita nyo, ilan na ba? 2 hours na siya. Itong sa YouTube ko kasi 30 minutes lang siya. So mas okay na panoorin yung YouTube kaysa dito sa recording. Para kasi Maestro Okay, Joey. shout out kay Ma'am Tatiana. Laging naka-follow sa aking YouTube channel. Charot. Yes, ma'am. Very helpful po talaga yan, ma'am. Lagi ko talaga inaabangan yung mga recent uploads. No? Ma'am, ay ako din. Nag-subscribe ako. Shout out kay Ma'am Rose. Ang Rosas ng Manuel Rojas. Irene, hindi na tayo maupusan ng topic niyan. Hindi po, sir. Saka ang kagandahan nito, hindi na ikaw ang gagawa. Bata na pag gawin nyo, kayang-kaya nila yan. Oo nga. Yung kagandahan talaga yan. Ma'am Ay, pa-shoutout daw po kay Ma'am Pats. Number 1 fan mo daw siya. Oo, number 1 fan ko talaga yan si Ma'am Tats. Ma'am Ay, Okay, nakita ito mo na po yung akin? Teka lang, sino po sila? Sino to? Ma'am Beth? Balingit po. Ay, Ma'am Balingit. Eto ma'am, ito na. Ito. Heart ko, ayan, heart. Balingit po. Ayan, ang gaganda ng mga gawa nyo. Si Ma'am Leia, Bayon. Ma'am Ay, nakita na po ba sa akin? Yes, ma'am. Makikita ko yan, ma'am. Ito, Evelyn. Wala pa. Hindi ka pa nakakapag-upload, Na-appear na ba? ma'am. Nakalagay lang. Oo. I-upload, ma'am. Upload mo. Meron na po. Di, ma'am. Ito, Evelyn. Di po ba? Nakita mo yung screen ko? Evelyn, di ba? Ito, Katubong Wika. I-click mo to, ma'am. Ito, upload. Para makapag-upload ka ng screenshot nung mo. Pwede rin naman link. Para kung gusto nyo link ang ilagay. Ay, Ma'am Irene, nagtatanong ng YouTube channel mo. Katutubong wika. Okay po sa YouTube. Ma'am, ano daw pong YouTube channel niyo po? Sabi ni Ma'am Judy. Ito po. Ayan po yung sana. Kung hindi po kayo, Ma'am Judy, kung nalalag po kayo, o kaya ay nadi-disconnect kayo, ito po, panoorin nyo yung sa YouTube. Kasi hindi po natin maiwasan na ma-disconnect yung iba, nagle-left the meeting because of the signal or mahina yung internet. So, gumawa po talaga ako ng YouTube para makasunod po yung iba. So, ayan. Alam niyo po kung bakit ako nagpagawa ng Padlet? Try ko lang to i-download ha. Da-download ko yung Padlet ko. Ay, sorry. Okay, export ko siya.
Pag in-export ko yung Padlet ko as PDF, publish. Hindi na ako mahihirapang mag-collect ng mga output nyo, kaya po dito Padlet ang ginagamit ko. Dahil mabigat, dahil picture yon, medyo matagal siyang i-publish. Ayan, o, di po ba? Kaya Padlet ang ginamit ko para madali po yung collection ng, nakikita nyo po, yung collection ng ating mga output. O, bonggang-bongga, kitang-kita ang mga napakaganda nyong gawa. Aba, ito si Ma'am Tats, nagmamayabang talaga, oh. Ano ba to? Matching na yung sa kanya. Match na to, Okay. Actually, Ma'am Ayan, Irene, ang gaganda po ng gawa niya, di po ba? Ma'am Irene, Yes? ginawa ko na rin kagabihan eh. Opo. Madali lang, sir, di po ba? Kahit na hindi tayo masyadong techie, kayang-kayang gawin po, di po ba? Kaya. Opo, kasi itatype nyo lang yung definition, then the term, bahala siya sa buhay niya. Tapos ang daming activities na pwedeng gawin. Bahala na yung si Jante. Ayun po. Ayan, eto. Pwede pa po kayong mag-send. Halimbawa, nag-end na po yung session natin, pwede nyo pang i-continue yan, i-send. Dahil masyado na pong mahaba, 3 o'clock na, so nag-start tayo ng 1, 2, 3, 2 hours na po ang dumadakdak dito. Nais ko na pong mag-end sa aking session. Maraming salamat sa aking mga fans, charot, sa 67 or 670 plus na nag-join para sa araw na to. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Yes po, maraming salamat po. Sana ay malaking tulong ito para sa inyo. Thank you. Ma'am Ana. Wala na po ba? Maraming salamat po, Ma'am Ay. Yan, isang virtual applause po para kay Ma'am Punzalan. Yan, for sharing with us yung very helpful, interactive, tsaka very engaging tool po for us teachers, as well as na din po sa ating mga estudyante. So, napakagandang tool po yung shinare niya sa atin ngayong araw natin. So, mabuhay ka, Ma'am Ay. Salamat po. Ayan po. So, thank you po. Marami pong salamat. So, thank you po sa lahat. Thank you, ma'am. Sige po, yes, sir? Picture tayo, picture. Sige po, sir. Sir, before we end po, ikaw na din po ang mag-closing remarks po for this session. Sige, sir. Okay, sa lahat po na nag-participate at nanood ng ginawang webinar ni Ma'am Irene, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating mahal na principal, maraming salamat po. Sana may natutunan po tayo at kung ano man po yung ating natutunan, ito po ay ating i-apply sa ating pagtuturo sa online learning po. Kung napansin nyo po na talaga pong napakadali at bukod po dyan ay mag-enjoy pa yung mga bata kapag ito ang ginamit po ng ating mga kaguruan. So muli po, maraming salamat ulit at kung meron mga pong magaganap na uling last session, muli ko po kayong iimbitahan para for another learning na inyong makukuha. Kay Ma'am Irene, congrats Ma'am Irene for a very beautiful webinar today. Maraming salamat po sila. Okay. Thank you po ulit sa lahat and sa mga teachers din po ng San Bartolome High School. Today, gamitin natin yung tagline ng Vival. We learn as one talaga. And looking forward din po sa mga susunod pang learnings na kasama kayo. Sabi nga ni Sir, ano tayo talaga dito? Tulungan as a teachers. Sige po, para po sa ating photo op, pakibuksan po yung ating mga camera para makita po yung ating mga kagandahan at kagwapuhan. Ayan po. Camera po, paki-on. Paki-on po. Nandiyan pa ba si Ma'am? Ayan, taba mo na, guys. may tumawa na pa. Pero huwag kang mambasag, ha? Ma'am Irene. Ma'am Irene, si Ma'am, nandiyan ba? Si Ma'am Obligar, sama natin. Wala pa ata si Ma'am, umalis na eh. Wala si Ma'am?
Mayroon, di ako nakasunod. Mayroon. Sir! Panoorin mo yung YouTube ko, sir. Nasaan ba? Paano papunta doon? Eh, sasend ko kayo mamaya. Ang dami mo ng fans. Sige. Okay, sige po. Kaya na po tayo, ma'am. Sige po. Screenshot din po sa inyo para po may kapitan. MOB. Paano ka para magamit Sige na po. sa kanilang ayaw yan. Thank Yes, you, Mama Irene. Smile po. Yan. Isa pa po. 1, 2, 3. Yung lahatan po sa screen ko po kasi konti lang. Kasi ma'am ay ang makakasolve na. Ma'am, may problem ang May problem ang tiles. Dapat naka-tiles siya, no? Opo. Pero, hindi nakakaano. ganun lang din po sa akin. Hindi niya kaya, ma'am. Hindi niya kaya. Lenny, pinili yung pagkain. Lenny. Ma'am, sir, hindi po updated kasi yung extension ng grid eh. Kaya hindi siya makasunod na. Konti lang talaga yung view niya. Kinukuha lahat. Ano na lang po kayo. Screenshot nyo na lang po yung mga faces nyo. Kapag sa Bartolome, wala, makita sila dyan. Nakasunod mo. Yeah. Okay na po. Okay na? Kaso ilan lang pong mukha ito. Salamat, Ma'am Ay. Salamat po, Ma'am Irene. Thank you po sa lahat. Ma'am Irene. Pag may hindi ako alam, tatanong ako kayo ha, Ma'am Irene. Apa, sige po. Kung hindi nakasunod, i-follow lang yung YouTube channel ni Ma'am Irene. Hello, Ma'am Indes. Hello, Ma'am. Ma'am Ay, salamat ha. Thank you, sir. Wala pa talaga si Ma'am. Thank you, Ma'am Irene. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, salamat po. Salamat po. Ingat lahat. Keep safe, everybody. Salamat, Ay. Sir Duli, parang wala. Thank you po. Thank you po sa lahat. Nandito po si Thank Sir you. Dulin. Parang wala ka din. Nandito po siya, Ano ba, sir. sir? Si Sir Dulin. Yes po. Nakita ko po kanina. Maraming salamat lahat sa mga taga San Bartolome.